Yon. Kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. Sa mga ka-Streetwise, panic mode ngayon ang mga dilawan dahil po sa ginawa nga po ni PBBM. Kasi alam naman po natin na yung pinaka nagbubuklod or yung pinaka foundation ng mga dilawan ay ito pong EDSA Revolution Anniversary na ito po ay sineselebrate po nila taon-taon. Yung ginawa nga po ni PBBM na pagtanggal ng holiday ng EDSA Revolution next year ngayon nga po ay gumagawa po ng paraan itong mga dilawan para hindi na po maulit ito. Pero ang tanong kasi dito, 'di ba? Sa loob ng mahigit na 3 dekada, kulang-kulang 4 na dekada, bakit ngayon lang naisip ng mga dilawan na gumawa ng batas para gawing regular na maging holiday po itong EDSA Revolution, 'di ba? Isipin niyo mga ka-Streetwise, no? 2 Aquino na po ang naging presidente. So ibig sabihin noon 12 years. So 12 years po na merong Aquino, na merong Dilawan na kumokontrol po ng Pilipinas kasi nga po presidente, 'di ba? Si Pinoy at saka si Cory. Bakit hindi nila naisip na gumawa ng batas na talagang gawing holiday po ang EDSA Revolution taon-taon? So pakita ko po sa inyo, no. Ito po yung pinakakwento po nito, no. Ito kakabalita lang nito kanina. Ang sabi dito from CNN, Liberal Party President and Albay Representative Edsel Lagman on Monday filed House Bill 9405 seeking to declare February 25 of every year as a regular non-working holiday following its removal from the 2024 holiday list. Akala ko ba importante sa inyo itong EDSA Revolution, di ba? Ang haba po ng panahon na naging majority ng Congress ang mga dilawan pero wala pong nakaisip sa inyo nito. Bakit ngayon nyo lang naisip ito? So ngayon ang nangyari, naisahan kayo ni PBBM. Pinakita sa inyo kung gaano kayo katanga. Akala ko ba importante pero bakit ganun yung ginawa ninyo, di ba? Ano yan, parang drama na lang ba yung EDSA Revolution na yan? So mga kababayan, pakita ko po sa inyo. Okay, basahin natin to dito na. Sabi dito, the bill explained that the law will be a commemoration of the Filipino triumph in ousting the late dictator Ferdinand E. Marcos, the father and namesake of the current president. Ang gawin natin ngayon mga ka-Streetwise, basahin po natin yung mismong House Bill mismo ni Edsel Lagman. Okay, so ito yun ha. House Bill number 9405. So nabasa ko na to kanina pero daanan lang din natin, no. Ang sabi dito, declaring February 25 of every year as a regular national public non-working holiday in commemoration of the culmination of the peaceful EDSA People Power Revolution and for other purposes. Yan. Bali sa section 1, culmination day of the peaceful EDSA People Power Revolution. February 25 of every year is hereby declared a regular national public non-working holiday to commemorate, institutionalize and memorialize the popular ouster of the President Ferdinand Marcos Sr. as the dictator of his martial law regime as the culmination of the peaceful EDSA People Power Revolution. Naman, di ba? Okay naman eh. Bakit ngayon nyo lang naisip yan? Di ba? Kasi mga kababayan kasi, kung dati na sana nila ginawa ito, edi sana kahit linggo, edi holiday sana. Edi sana hindi po nare-renew every year yung holiday ng EDSA Revolution. Kasi ang nangyayari po kasi nito mga kababayan, every year po, doon lang po nadideclare na holiday po yung EDSA Revolution Anniversary. So parang renewable, di ba? Parang nagre-renew lang po yung anniversary. Pero mga kababayan, no, medyo dito ako na-intrigue eh. Okay. Bali sa bandang baba, nakita ko dito, ito merong appropriations. So ibig sabihin merong budget. So magkano naman po yung budget na hinihingi po ni Edsel Lagman para lang i-celebrate yung EDSA Revolution. Okay. So ang sabi dito, the representative of the private sector and the academe shall be appointed by a majority of the commission. So ibig sabihin gagawa ng commission. Okay, kasi so bali gagawa po ng commission. Bali po ang commission po ng EDSA Revolution Anniversary every year. Andito ngayon ang mga listahan. So Secretary of the Department of Interior, so DILG, so merong DOLE, okay? So chairperson ng NCHP, okay? So ayan sila.
Okay, continue lang natin, no? So, ito yung malupit dito. The amount of at least 10 million pesos annually shall be appropriated in the general appropriations. Bale, isasama sa GIA, yung budget po every year, ito pong plano po ni Edsel Langman na commission ng EDSA Revolution anniversary. So, merong 10 million pesos. So, ang sabi dito, GIA and allocated to the EDSA Commission of each operation together with private donations, fund accruing to the expenses made by the EDSA Commission shall be subject to the usual accounting rules and procedures and audit by the Commission on Audit. Yan. So, humihingi po ng budget pala. Bali, ito po yung nire-repeal po ni Edsel Langman. Bali po ito po sa Section 4. Okay? All laws, presidential decrees, order, issuances, rules, and regulation, and any part thereof inconsistent with the provisions of this act are hereby amended or modified accordingly. Kasi mga kababayan, no, ang nakita ko lang kasi dito, kasi iba yung panahon po ng EDSA noong 1986 eh. Naisip, malamang ito yung nangyari eh. Hindi po nila naisip na magiging presidente po ulit ang isang Marcos. So, hindi nila na-anticipate yun. Masyado silang naging kumpiyansa na, ay, pinatalsik na natin ang mga Marcos, hindi na makakabalik ang mga Marcos sa Malacanang. Ang problema nangyari. So, ito na ngayon. Super late reaction ang ginawa po ngayon ng mga dilawan. Balik, continue po tayo, no? Ito nga po kasi mga ka-streetwise, no? Ang sinabi po ng Malacanang, kaya hindi na raw po nila ginawang holiday ang EDSA Revolution Anniversary next year kasi nga daw po tumapat daw po ng linggo. Balik, sabi dito, no? Ito yung pinaka-reason ng Malacanang, ha? Statement of the Office of the President for not declaring EDSA People Power Revolution as a non-working holiday. So, ang sabi nga po dito, the Office of the President maintains respect for the commemoration of the EDSA People Power Revolution. However, it was not included in the list of special non-working days for the year 2024 because February 25 falls on a Sunday. There is minimal socio-economic impact in declaring this day as a special non-working holiday since it coincides with the rest day for most workers and laborers. So, yeah, ayan ang sabi nila. Pero ito mga kababayan, na content ko na ito, gusto ko lang daanan kasi relevant pa rin. Kasi mga ka-streetwise, no, nung panahon po kasi ni Gloria, yung February 25 po, ito makita nyo naman to dito, no? Oh, holiday and observances in the Philippines in 2007. Bali po, ang EDSA Revolution po, nung 2007 po, ay tumapat din po ng linggo. Pero, special non-working holiday pa rin. And then, mga kababayan, nung 2018, ganoon din po nung 2018. Panahon naman ito ni Maudigs, ni Digong. So, bali nung 2018, makita naman po natin dito, ito malinaw naman, no? February 25, 2018, EDSA Revolution Anniversary Sunday. Kasi dito mga ka-streetwise, no, dito po natin makikita, kahit po mismong mga politician na mga dilawan po, ay, di ba, parang ano na lang parang ang ginagawa na lang kasi nila, itong EDSA po na to ay ginagawa na lang nila para po tirahin ang mga Marcos. Well, kasi mga ka-streetwise, no, ito lang po yung palagi kong sinasabi. Kung totoo po talaga magnanakaw ang mga Marcos, edi sana, sa loob po ng mahigit kumulang na 4 na dekada, 40 years, sana napakulong na sana nila. Sana po, meron na po sanang final conviction from the Supreme Court na guilty po ang mga Marcos sa mga binibintang po nilang pagnanakaw. Pero bigo po sila doon. Dahil nga po, bigo ang mga dilawan para i-convict ang mga Marcos, para diktikin sila lalo sa mga binibintang nilang hindi totoo. Ang ginagawa na lang po nila ay ginagawa nilang parang bala, 'di ba? Parang pang-atake yung EDSA Revolution Anniversary every year. Pero tulad nga pa ng sinabi ko mga ka-streetwise, 'di ba? Kung talagang importante po talaga ang EDSA Revolution sa mga dilawan, bakit hindi niyo naisip na gawin itong regular na holiday taon-taon? Bakit ngayon lang? So, ayan kasi, 'di ba? Masyado kayong busy sa pagnanakaw. So, yun lang po mga ka-streetwise. No? So, kayo po, ano po masasabi nyo nga po dito sa ginawa nga po ni Edsel Langman na humihingi pa nga po ng 10 million every year
para makabuo nga po ng commission ng anniversary po ng EDSA Revolution. Well, ito naman medyo ano naman to, no? Medyo understandable naman po kasi. Kasi kailangan po talaga ng budget. Kunwari dilawan tayo, no? Kunwari lang pero ayoko, no? Kunwari yung mga dilawan na lang, oh. Yung mga dilawan po kasi, kailangan talaga ng budget para po mapanatili yung diwa ng EDSA na pinaniniwalaan nila. Kasi every year, 'di ba? Nakita naman natin na every year talagang pakonti ng pakonti yung mga pumupunta po tuwing EDSA Revolution Anniversary. So kailangan talaga ng budget para po bayad po sa mga hakot. Siyempre, kasama na dito yung yung advertisement, 'di ba? Yung bayad sa mga tao at malamang pati bayad din po sa magiging opisina. So kailangan po talaga nila 'yan. Pero siyempre, ang tanong po ulit natin dito, bakit ngayon nyo lang naisip 'yan? So naisahan po kayo ng ating presidente na isang Marcos. So yun lang po mga ka-Streetwise, no? So paki-comment lang po sa baba ang masasabi nyo nga po dito sa content po natin ngayon. So hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Takero Miyamoto. Baboy!